Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ako po si Ben Francia and welcome to another episode of Permaculture Tito, your online source of permaculture learning for Filipinos. So for this episode, we'll still be talking about one of the principles of permaculture, and that principle is all about producing no waste. So nakakaano no, nakakatawa at the same time nakakalungkot sabihin na ang tao, human beings are the only members of the animal kingdom who is capable of producing waste. Tayo lang, sobrang talino natin, sobrang galing natin na tayo lang sa lahat ng ng members ng animal kingdom ang marunong gumawa ng basura. Okay, kasi we need to understand na ang kalikasan hindi talaga nagpo-produce ng ng waste. There's no such thing as waste in the natural environment. Tayo lang marunong gumawa ng plastic, tayo lang marunong sa sobrang galing natin, sobrang talino natin, tayo lang yung naka-produce ng ng magagandang produkto na hindi nabubulok. Okay, so here in the farm, we try as much as possible, syempre, i-emulate natin yung kalikasan, and that needs to translate in how we manage our waste. Kasi in permaculture, what we are creating, the sites, the systems that we are creating are what we call closed loop systems. When you say closed loop systems, yung isang component nung system mo, yung byproduct niya or yung output niya can be an input to another component. So dito sa farm, how do we practice that? One example of how we practice yung recycling of waste and kumbaga practicing closed loop systems is through our vermicomposting facility. It's a very basic vermicomposting facility. Meron lang kami dalawang vermibeds. So for those who are not familiar, what is vermicomposting? Vermicomposting is the way we compost or pagbulok ng mga biodegradables using worms, okay? Earthworms in particular. So, balik tayo doon sa sinasabi ko na na closed loop systems. So, meron kaming kalabaw. Okay, yung mga livestock namin, may kalabaw, may kabayo, merong baboy, but for this particular example on how we create closed loop systems, let's use yung kalabaw namin as an example. Kasi among all those livestock that I mentioned, na alaga namin dito sa farm, yung kalabaw ang pinakamaraming pinoproduce na poop. Okay. Yung manure ng kalabaw, mas malaki yung volume. So, sabi nila, syempre, livestock manure, magandang fertilizer sa mga halaman. Yes, pero hindi yung fresh manure. So what do we do with the fresh manure? Inaano muna namin siya, set aside muna namin, pinabubulok namin ng konti, okay? Pero what we normally do, etong manure na to, after i-set aside for a certain period of time, ayun ay pinapakain namin sa aming mga alagang bulate, sa aming vermicomposting facility. So yung mga bulate na to, kainin nila yung manure, together with other waste or biodegradable waste. Wag lang yung mga buto at mga tinik, o wag lang yung mga anything na medyo acidic. Basta mga mostly kitchen waste, pwede natin pakain sa mga bulate, mga pinagtadtaran ng mga puno ng saging. So yung mga, even grass clippings pwedeng pakain sa bulate. So kapag kinain ng bulate yon, yung kanilang excrement, yung byproduct nila, yung poop, yung castings ng bulate,
okay, ayun ay magandang pataba. And that's a natural organic fertilizer that we can apply right away to our soil. So, tawag doon vermicast. So, yung vermicast, after natin ilagay, syempre, papatabay niya yung lupa, i-absorb ng halaman at mga ibang crops natin yung nutrients. And in turn, yung mga halaman na yun, yung mga sobra-sobra, pwede natin ipakain uli sa kalabaw or sa ating mga livestock. So as you have seen, umikot lang siya. So that's one closed loop cycle. Nothing goes to waste. A waste or output of one of the system is an input of another. So that's how we manage the waste that we do here in the farm. So, para dun sa mga, syempre, hindi naman lahat merong alagang kalabaw or may alagang livestock, especially for you who are listening na wala naman sa farm. Let's say you're in an urban setting, nasa condo kayo for example, nasa Metro Manila. So, how do you practice this principle? One way of practicing this principle is by simply managing your kitchen waste. Kasi syempre, very simple lang naman waste management natin sa di ba? Sa bahay, especially for you guys who are living in the urban setting. Pag may basura tayo, kinokolekta ng garbage collector, then that's it. Okay? So, if we want to practice this principle, in additional things that we can do, unang-una, i-segregate natin ang ating mga basura. Siyempre, i-segregate yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. Yung nabubulok, set aside. Yung hindi nabubulok, siyempre, ayun lang ipakolect natin sa garbage collector. You'll be surprised by the amount of biodegradable waste that goes to our trash bin, and it's being collected by the garbage collector. Ultimately, yung volume na yun napupunta sa landfills. Okay, and that has a negative impact to our environment kasi it contaminates the soil, it contaminates the air, it causes sickness to a lot of people who are living around that area ng landfill na yun. So, at least we're doing our part in lessening the amount of garbage that is being thrown into the landfill. So control natin what we can control. So from what was left na biodegradable waste, that's something that we can compose ourselves. So ilagay natin sa isang bucket, okay? Kapag nilagay natin, let's say for example, for the day, nilagay natin sa bucket na yun yung kitchen waste natin, pwede natin tambakan lagyan natin konting layer ng something dry para hindi siya mangangamoy. You can put, let's say, sawdust. Sawdust, nahihingi lang naman yan sa mga shops na gumagawa ng furniture. Pwede mo rin budburan ng konting lupa. Pwede rin, let's say, manghingi kayo ng yung, let's say, rice ipa yung pinagtanggalan ng bigas yung natira doon sa rice bran. Okay, so yung ipa, yung pinaka-shell ng palay, pag tinanggal mo yung bigas, ay yung ipa pwedeng pang budbud sa ibabaw ng medyo basa-basa na kitchen waste. A few other things that you can use to minimize, syempre yung amoy niyo, pwede mong lagyan ng organic amendments like bokashi. Bokashi is an organic fertilizer na pwedeng gamitin doon para to speed up yung decomposition of that kumbaga bucket of kitchen waste. Ang dad ko, a few years back, nung sa bahay, meron lang siya maliit na maliit na corner sa backyard. Yung kitchen waste doon lang niya nilalagay, itong 1 by 1 meter size na hollow blocks. Lalagay niya yung kitchen waste doon, tapos yung mga dried leaves, pinapatong lang niya on top. So that's
that's another alternative, a simpler way of of composing your kitchen waste. So these are just a few examples on how we can practice this principle of producing no waste. So let's be very very vigilant syempre in the use of our use of commercial products as much as possible. Kung let's say bibili tayo ng produkto, if we can bring let's say reusable containers, let's use that para lang to minimize yung paggamit natin ng mga plastics and yung mga basura na or mga produkto, mga lalagyanan na napupunta lang sa landfill natin. So that's again, that's our principle for today, producing no waste. I hope you learned something new. If you want to learn more about the principles of permaculture, feel free to watch the other videos in this channel. And if you have other questions, just post a comment in the comment section, and I'm very open to answering them in the next videos. So again, maraming salamat. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye.